Welcome back dito sa channel natin. Ano na nga ba ang mga latest na development dito sa Eton Centris, isang cyberpark development dito sa Quezon City. Dito tayo magsisimula sa Centris Station, isang shopping center na connected sa MRT3 Quezon Avenue Station. Ang Eton Centris ay development ng Eton Properties. Ito ay may lawak na 12 hectares. Karamihan dito ay mga office building na ginagamit ng mga BPO o call centers. Hindi ganun kalawak ang Centris Station building. Dapat siguro ginawa nila ito na full scale na shopping mall. Maganda pa naman ang location nito na nasa kanto ng EDSA at Quezon Avenue. So ayun guys, medyo masikip dito sa loob. Ang malawak na space kasi dito sa Centris Station ay occupied ng SM Hypermarket. Meron din namang iba't iba mga food outlets, stores at mga fast food chain. Malaki sana ang potential kung ginawa lang nila ito na parang SM talaga. Anyway, ang SM Hypermarket ang pinaka-anchor tenant dito sa Centris Station. Katabi naman ng shopping center ang iba't iba mga office building. Ito naman ang Centris Walk. May mga commercial areas din dito sa baba ng mga buildings at meron din yata mga park dito sa likod. Puntahan natin. Ang ganda pa naman ng location nito, along EDSA lang. Pero ito ay isang cyberpark development kaya walang residential building na nakatayo dito. Ikutin na natin ang buong Eton Centris. Occupied naman yung mga buildings dito ng iba't iba mga restaurant, cafe, convenience store at mga offices. Maganda pala dito sa likod, meron pang community park.
May commercial areas din na nakapaligid dito sa park. Pwede nyong dalhin dito sa pet park ang inyong mga alaga na pets. May stage dito sa gitna ng park. Siguro may mga events din at mga shows na ginaganap dito. Sa gitna naman ang walking street na may iba't ibang mga food outlets at mga restaurant. Ang main na customers nila dito ang mga BPO workers na nagtatrabaho dito sa mga office buildings. Mahaba din pala itong Centuries Walk at marami mga iba't ibang food choices. Dito naman sa kabilang dulo, meron pang isang park. So far, well-maintained naman ang mga park dito. Malinis at maganda naman yung park design. Mas marami pa mga restaurant dito sa dulo, pati na mga fast food chain. Ayon pa sa master plan ng Eton Centuries, magtatayo dito ng 7 na office buildings. May mga food outlets din dito sa dulo. Maluwag din ang sidewalk at meron pang bike lanes.
Kung ikukumpara natin, para siyang Greenfield District dyan sa Mandaluyong. Siguro kung meron lang residential buildings dito, mas marami ang magiging customers sa mga restaurant at mga cafe. Sa ngayon, ang standard talaga ay mixed-use development para mas mapakinabangan at ma-reach ang full potential ng isang development. Dapat kompleto, may residential, commercial at business. Ang mga major developers dito sa ating bansa kagaya ng Ayala Land, Mega World, Philinvest at marami pang iba, mga mixed-use development na ang kanilang mga bagong projects. Dito pala sa tapat ng Eton Centris sa kabilang side ng EDSA, isang proyekto na itatayo sana dyan ang DDT Sky Tower, ang pinakamataas na office building dito sa Quezon City. Pero ilang taon nang nakaraan, delayed pa rin ang proyektong yan at hindi pa rin natapos hanggang sa ngayon. Ano kayang nangyari dyan sa DDT Sky Tower? Dito sa gitna, mas marami pa mga restaurant, mga fast food chain, at mga cafe ang makikita natin. So ayun guys, dito sa tapat ng Eton Centris, ang DDT Sky Tower. Ilang taon na rin mula nang sinimulan ang construction ng proyektong yan. Sayang at napakaganda pa naman ng design ng building na yan at meron pang iba't ibang mga amenities. Sana one day matapos na yan at makita natin ang DDT Sky Tower na magiging landmark dito sa skyline ng Quezon City. Dito naman sa kabilang side ng Quezon Avenue, ang Vertis North na napakaganda na ngayon. Anong masasabi nyo sa mga latest na development dito sa Quezon City? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching.